Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video nga as you can see in the title ay i-share ko sa inyo yung experience ko dahil ako nga ay na-overdue dito sa may S-Loan. Isa sa pinaka-iniingatan ko na utangan online nga. Dahil dito wala pang isang minuto papasok na agad sa may GCash mo yung inutang mo at pwede kang umutang ng paulit-ulit hanggat hindi mo nauubos yung credit limit mo dito sa may S-Loan. So ito ay makikita sa may Shopee app at talagang cash mo siyang makukuha. Papunta sa may GCash mo. Pero ayun nga, na-overdue ako. Hindi ko naman talaga utang ngayon. Ayan, may pinautang lang ako na kaibigan pero ayun, kahirap dahil hindi nga agad nakapagbayad. So, nag-suffer yung aking account. Dahil nung time na yun, wala din ako. Pero syempre, ayan, dahil talaga maaasahan itong S-Loan, shinare ko sa kanya pero ayun, hindi nga agad nabayaran. Kaya ako yung nag-suffer yung account ko. Pero ayun na nga, dahil doon, yung nangyari sa may account ko is talagang hindi ko siya nagamit ng isang buwan, ng 2 buwan. At ganito nga yung lumalabas. At nag-search nga ako online dahil meron din dito nakapag-try ng S-Loan at na-overdue nga din ng halos 1 taon. At may nakita din ako dito na na-home visit daw ng agent dito sa may S-Loan. Pero hindi naman nga din yun imposible dahil ito ay talagang super legit, talagang maaasahan. At yung iba dito is hindi din na-aprobahan. Kaya kung kayo na-approve kayo dito, ingatan nyo, bayaran nyo on or before your due date dahil hindi kagaya no sa may last pay later. Hindi siya obrang bayaran ng advance. So dito sa may S-Loan, pwede siyang bayaran. Ayan, saka sa may S-Pay later, pwede siyang bayaran ng advance. So yung nangyari na nga sa akin is sobrang daming tumatawag. Hindi lang siya oras-oras, talagang minuminho to. Ayan, sa umaga, saka sa hapon. Kahit gabi may tumatawag sa akin. Ayan, kung makikita nyo dyan, super dami ng mga numbers. At eto pa, dahil meron nga pala akong ginawang video na pagka meron sa inyong hindi nakasave na number tapos tumatawag, lalabas dyan kung sino man yun, kahit na hindi nakasave sa my phone book nyo. So, ayan, panoorin nyo na lang yung video na to kung paano ko ginawa. Ayan, malalaman natin dyan kung sino yung mga nagte-text sa atin, yung mga nangaharas sa atin, yung mga nananakot sa atin kahit na hindi nakasave yung number nila, makikita dyan. Ayan, talagang possible na lumabas kung anong ola yan. Ayan, super tagal ko nga palang hindi nakapag-upload. Yung mga nakikita nyong ina-upload ko, kung napapansin nyo, re-upload na lang yun ng old videos ko dahil, ayan, kamamatay nga lang din ng kuya ko, kaya super tagal ko hindi nakapag-upload. So, ngayon hindi naman talaga ako mag-a-upload pero nanghihinayang ako, napakatagal na. Dati talagang nagde-daily upload ako pero ngayon nilakasan ko lang yung loob ko na makapag-upload agad. Dahil eto nga, na-experience ko nga din itong overdue sa S-Loan at naloka ako dahil sobrang daming tumatawag. So, meron nga ako nabasa dito, ayan, tinatawagan ba nito in short yung mga nasa may contact references or sa may phone book mo? So, sa akin ay hindi. Ayan, wala akong nakitang tinawagan or tinext na nilagay ko as contact references. Hindi sila kumokontak. Make sure lang na pagka tumawag yung agent sa inyo ay sagutin nyo agad. Magpaliwanag kayo, sabihin nyo kung ano yung dahilan bakit hindi kayo nakapagbayad. Dahil pagka nga hindi nyo sinagot ng super tagal is baka ayun, nun pa lang nila kontakin. At nabasa ko nga din pala dito, ayan, 1 month delay daw siya sa may S-Loan niya. So, yung pinakatubo is 54 pesos per month. At ito na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina na visit na daw ba kayo? So, yung sabi ng isa, hindi pa. Pero yung sabi ng isang nag-comment is yes, na home visit daw siya, pero wala naman daw siyang ibinigay. Wala naman talagang magagawa yung agent mo yun kung sabihin mong wala ka talagang pambayad. Hindi natin sure kung talagang ito ba ay na home visit dahil meron nga dito nag-comment din na isa na hindi nga daw to nag-home visit, hindi to nangaharas. Yes, subok ko talaga, hindi siya nangaharas. Maayos makipag-usap yung mga agent. Ayan, yung customer service, pagka nag-try ka mag-chat sa kanila, sasagot naman. Pagka nag-email ka sa kanila, magre-respond naman sila. Pero i-expect nyo nga daw yung super daming matatanggap na calls galing sa iba't ibang numbers. Yun talaga, super legit na madaming tatawag sa'yo. So, yung inutang nito is 2,800. Yung pinakatubo is 140 per month. Ayan, per month na yung tubo dito. So, ito na nga yung na-overdue. Sa may loan ko na 4,594, yung pinaka-late charge is 229. Dahil yung pinakakabuuan nga nitong loan is 12,000 pesos. Kaya ito, 229 yung pinaka naging tubo. Isa pa sa may 851, ang pinaka tubo is 42 pesos. Pero yung pinakabuo ang
loan ko dito is 5,300 pesos. At ito na nga yung magiging itsura pagka hindi agad nakapagbayad. Ayan, nakalagay dyan overdue. At yung sa may SPay later dito, wala na dyang nakalagay na amount. Kahit na meron ka pang credit limit na balance mo na pwede mo pang i-loan or ipambili nga ng gamit, so hindi mo yan magagamit. Naka-freeze din yung account mo dyan. So dito sa may S-loan, eto nga yung lumabas dahil nagtry ako nung overdue na ako. Nagtry ako kung makakapag-withdraw ulit ako dito since 30,000 pa naman yung aking pinaka-balance or pwede kong ma-loan sa kanila. Nakalagay dito is, sorry, we are unable to process your withdrawal application now. So please try again after February 12. So ito, pangalawang beses ko nang nakakatanggap na to. So nung una is January sa akin. January ko na experience yung ganito. So bali, pangalawang buwan na ako hindi nakakapag-try dito. Ayan, bayad lang ako ng bayad. Kung kulang pa naman yung pera mo, pwede ka naman mag-partial dito para makita nga nila na willing ka pa rin bayaran yung na-loan mo sa kanila. Yan. So, kung overdue ka, ganito lang yung pagbabayad. Ayan, pay now. May makikita ka dyang InstaPay. Ayan, payment center, e-wallet. Ayan, sa may GCash. Ayan, minimum 50 pesos. At may handling fee nga na 1%. So, dito na lang ako nag-try sa may InstaPay. Ayan, may lalabas lang dyan na QR code. Tapos, isave nyo lang yung QR code na yan. At magpunta na kayo sa my GCash. So, upload nyo lang yung QR code na yan. Tapos, automatic na yan na ma-redirect dito sa my C-Money Credit. At babayaran nyo lang. So, ayan, nag-okay na. So, yan nga pala yung ginawa ko ng video na talagang isa to sa pinaka talagang the best na loan apps ko ng mga panahon na to. Dahil 12 months to pay nga at talagang yung interest is mababa na kumpara sa iba. At nung nakapagbayad na nga ako, eto na yung lumabas. Ayan, naging okay na din yung account ko dito sa may SPay later at sa S-loan. At nagulat nga ako dahil nag-increase pa nga itong aking SPay later nung nabayaran ko yung S-loan ko. So, ayan, kung makikita nyo, you got temporary credit limit increase na 7,610. So, ayan, nag-try na nga ulit akong mag-loan dito kung okay na talaga since after nga ng February 12 is nag-try na ako. So, dito, nag-try ako ng 2,000 pesos at sa 12 months, ang babayaran ko is 269. Sa may 3 months naman, 769. At, ayun, umokay naman yung aking application result. So, ayun, after 2 months ay nakapag-loan na ulit ako dito sa kanila sa may S-loan. Yun nga lang, yung ginawa ko is, chinek ko itong loan protection, which is dati hindi ko ginagawa. Kaya, ewan ko kung nagkaroon ng epekto or maganda talaga to kung i-check nyo itong loan protection dahil mawe-waive nga yung unang late fee nyo dito or overdue nyo nga. Yan. So, mawe-waive daw yun. Kaya better na i-click nyo itong loan protection. Dati kasi nung January is hindi ko kiniklik yung loan protection kahit na meron akong overdue. Kaya hindi rin siguro ako na-aprobahan ulit kahit na nagbabayad naman ako. Nagbabawas naman ako dun sa may mga iba pang due date. So dito, nung chinek ko yung loan protection is nag-okay na siya. Kaya kung ako sa inyo, isa kong tip, i-check nyo itong loan protection. So dito, yung monthly fee for loan protection is super baba lang din, 0.20% per month. So dito sa aking loan na 2,000 pesos, may mababawas nga pala dito na admin fee na 1% which is 20 pesos. Kaya sa 2,000, ang matatanggap ko na lang is 1,980. At pag chinek ko itong loan protection, may madadagdag na 4 pesos. So, yan ang withdraw ko. Nag-okay na siya. Nag-try ulit ako ng 1,000. So, umokay naman siya. At yung pinaka-late charge nga nito is 5% ng kabuuan ng loan mo. Yun, pagka hindi ka agad nakapagbayad. At tumingin na nga din ako ng frequently asked questions about dito sa may S-loan. So, what should I do if my S-loan account is frozen? So, ano daw ang kailangan gawin? So, dito daw is, ayan na, frozen daw yung S-loan account mo dahil meron kang outstanding bill na hindi mo pa nababayaran. So, para ma-reactivate daw yung account mo is, kailangan mabayaran mo muna yung outstanding balance mo. At pagka na fully paid mo na, your account will be reactivated within 24 to 48 hours. So, ayun na
nga yung ginawa ko nung na fully paid ko na is nag-okay na din. Kaya kung ako sa inyo, pagka na-approve kayo dito sa may S-Loan, sa may S-Pay Later, alagaan nyo dahil talagang napakalaking matutulong nito. Napakababa lang din ng interest compare sa iba. At dito sa S-Loan, pagka nangailangan din kayo ng pera, talagang napaka-instant na to, sobrang bilis. At pwede mo siyang i-transfer sa may GCash account mo. So, ayun lang. Yung pinaka-tip ko is, ayan, i-click nyo yung loan protection. At kahit na meron kayong overdue, wag nyong iisipin na wag nang bayaran. Dahil tataas at tataas yung interest niyan. Since super legit naman itong si S-Loan, bayaran nyo. Pagka nagkapera kayo, unti-untiin nyo. Dahil talagang matutulungan nga kayo niyan sa tuwing kayo ay mangangailangan nga ng pera. Alagaan nyo lang at ugaliing magbayad kapag meron ng pambayad. Para mas mabilis nga ding tumaas yung credit limit mo dito sa may S-Loan. So, that's it for today's video. Kung meron pa kayong tanong about dito sa may S-Loan is, i-comment down nyo na yan. At kung ano na din yung na-experience nyo about dito sa may S-Loan nung na-overdue kayo, ayan, comment down kung ano yung na-experience nyo para malaman nga din ng iba. So, yun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. So, thank you so much sa mga patuloy na nanonood sa akin kahit na ang tagal kong walang upload.